Hi, Vivi! Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman na-i-stress sa trabaho mo? Sometimes, so kasi when dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila, How do you cope with that? magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nga nag-worry ako may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig dito po sa Lihim ng Liham. Ako nga po pala si Jocelyn ng Bulacan. Araw-araw po akong nakikinig sa oras mo. Katunayan, ikaw po ang pampatulog ng anak ko. Minsan kapag umaalis ako, hindi po pwedeng wala akong daladalang earphones. Para sakto, pakikinggan kita sa cellphone ko. DJ Lindsay, sumulat po ako dito sa Lihim ng Liham para po kahit papano maibsan ang nararamdaman kong sama ng loob. DJ Lindsay, hindi naman po breadwinner ang asawa ko. Pero masasabi ko na good provider siya sa pamilya niya. Lalong-lalo na nung hindi pa kami kinakasal. Doon ako mas na-in love sa kanya kasi iniisip ko noon, good provider siya sa pamilya. So for sure, sa amin din magiging sariling pamilya niya, makakapagbigay din siya at makakapagsuporta siya sa aming mag-iina. Pero DJ Lindsay, hindi po yun ang nangyari. Pareho kaming nagtatrabaho ng asawa ko. At ngayon, meron na kaming isang cute na baby boy. Ako, meron namang magandang posisyon sa trabaho. Siya naman may regular job. Pero ako po yung mas nakakaangat pagdating sa sahod. Mas malaki po ang sinisweldo ko kumpara sa mister ko. Nung bago pa lang po ang baby namin, nagbibigay siya ng panggastos. Diapers. Pagdating sa mga ibang pangangailangan ni baby tulad po ng panggatas at iba pang gastusin dito sa bahay, nagbibigay naman siya noon. Habang sa tumagal na, napansin ko na paunti na ng paunti ang binibigay at inaabot sa akin ng aking asawa. To the point na ako na lahat ang gumagastos.
Sabihin niya lang na may kalakihan daw ang sinasahod ko, kaya ako na daw dapat ang gumastos dito sa bahay. Wala daw siyang may aambag sa ngayon. Pero makikita ko na lang yung mga usapan nila ng nanay at ng mga kapatid niya na nagbibigay siya ng 15,000 pesos buwan-buwan. Tapos sabay sabi niya, panggastos nyo ma, kahit anong gusto ninyo, bilhin ninyo. Sa inyo lahat yan. Pero pagdating naman sa pangangailangan ng anak namin, wala siyang naibibigay. Hindi ko alam kung bakit siya ganun sa amin. Oo, kaya kong buhayin yung bata sa sinasahod ko. Pero yung pinagtatrabahuhan niya, bakit pang pamilya niya lamang? Bakit hindi kami kasama ng anak ko? DJ Lindsay, kailangan niyo po akong tulungan dahil hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Paano ko kaya siya mapapagsabihan kung ang lagi niyang dinadahilan, pera niya lang. Siya daw ang magdedesisyon kung saan niya gagamitin ang pera niya. Hands off daw ako pagdating sa savings niya. Paano po ba kami mag-uusap nang hindi ako makikipag-away sa kanya? Gusto ko lamang naman po magbigay siya para sa anak namin. Hindi naman ako humihingi ng para sa akin. Pero bakit pati yun? Hindi niya magawa ng paraan. DJ Lindsay, maraming salamat kung sakaling mabasa mo man ang aking kwento. Muli, ako si Jocelyn. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hola! Hola ka dyan. Uy, ang daming nagagalit. Oo, umpisa pa lang ang dami ng jirit. Kumalma kayo mga ante. Hindi kayo yung hindi sinusuportahan. Good morning, mahal ko. Pangga ako, baby ko. Ito po ang istasyon na same, pero iba! Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Thank you very much, Jocelyn, sa pagsisend in ng iyong kwento ng story. And again, thank you so much dahil kahit nasa labas kayo, nakikinig ka pa rin sa Energy FM. Very, very possible yan. Dahil tayo po ay nasa Facebook na, pwede mo akong marinig. Facebook.com/EnergyFM1067. Hanapin mo lang yung live, tapos pindutin mo, tapos mag-comment ka, mag-like ka, i-share mo para masaya, di ba? Matulong ka naman sa ekonomiya namin dito. Wow! I-share mo na yan, dali na! Ikaw naman. Pwede mo rin akong puntahan sa Lindsay1067 on Facebook, LINDSAY1067. Pangga, ito po ang lihim ng liham. Lihim ng liham. At magkikwentuhan tayo dito sa programang wala kang matututunan, oo. Pero meron ka mararamdaman. Hi! Uy, Pangga, hindi biro yung problema ni Jocelyn na. Si Jocelyn kasi nagtatrabaho siya ng malalang-malala at alam niya naman na maganda yung kitaan, maganda yung bigayan sa trabaho niya, no? Oo, pero yung asawa niya may trabaho din naman. Pero bakit ang pera ay binibigay lamang doon sa kanyang pamilya, sa kanyang mga nanay at mga kapatid, habang wala namang natatanggap yung kanyang junak? Okay Hindi okay yon.
Nakakaloka ka. Anong masasabi mo dito? Halika na. Sabihan mo na ako ng iyong feelings, inyong insights, 'di ba? Hanapin mo na ako sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Dali na. Hello kay Michael Rodriguez. Hi po, nakikinig po kami sa inyo sa radio at live sa Facebook po. Salamat po. Buti hindi sumasabog yun. Nasa radio tas live. Thank you very much, Michael John Aldea Rodriguez. Rar. Gusto mo yung rar? Hi, hello naman kay Darwin Rosel. Hindi pwede yan. Sinasabi ng asawa mo, Jocelyn. May mga anak kayo, may anak kayo. Dapat doon ang focus sa mga gastusin ninyo. Halatang hindi handa sa responsibility ang asawa mo. Parang ang dating sa akin ini-spoiled niya ang pamilya ng asawa mo. Sabi naman ni Fonky Esquivel, the moment you get married, your priority is your own family. Ganun dapat. Wow! Sabi naman po ni Arch, it's always a touchy issue pagdating sa mga allotment ng finances sa pamilya. Nevertheless, raising a family in the modern age often requires a dual income. Kaya dapat talaga may ambag siya dahil kasama siya sa pagbuo ng inyong pamilya. Thank you very much, my friend. Si Arch. Sabi naman po ni Cyril, masasabi ko lang, baka, Baka ibigan lang sila. Baka magkaibigan lamang sila. Gastos mo. Pera ko. Diba? May mga ganyan nga. Ang tibay. Sabi naman ni Rosie, isoli mo na yung asawa mo sa pamilya niya. Wala namang silbi. Sabi naman ni Choyams Red, ate, bilang lalaki, kailangan mong obligahin yan. Ako nga isang work ginagawa ko lahat para sa pamilya ko. Oh. Wow! I feel for you. Okay Pero dito tayo sa kwento natin, ha? Hello po sa inyong lahat. And basa pa tayo ng ibang comments dito. Sabi ni Rosalinda, sabihin mo, ako rin magdedesisyon sa pera ko. I-divide mo lahat sa dalawa mula sa bayad sa bahay, kuryente, tubig, internet, etc. Tapos sa pagkain, kanya-kanya. Kung ayaw, ay pauwiin na lang niya sa mga magulang niya. At sabihin mo rin na wala siyang babalikan dahil maghahanap ka ng asawa na magiging katuwang sa buhay, hindi pasanin sa buhay. Kaya mag-ipon siya ng para sa pagtanda niya. Walang assurance na may mga alaga sa kanya kapag ganyan ang mindset niya. Selfish now, self na lang later. Ay, ang haba ng kuda. Si Ate Gina G, Ate talaga, Sabi ni Maricon Biona, gawin mo sender, pagdating ng mga bills ninyo, ibigay mo sa kanya. Tapos siya pagbayarin mo, magbigay ka lang ng kalahati. Tapos, pag mag-grocery ka, good for you lang and your child. Huwag mo na rin siyang idama yung asikasuhin like ipagluto at labhan yung mga damit niya. Pag magrereklamo siya, sabihin mo sa kanya na since nagwo-work siya para lang sa mga magulang niya at sa mga kapatid niya, edi doon siya magpaasikaso. O diba? Wow! Grabe, ang tapang. Kasi doon naman siya nagre-remit ng pera, di ba? Oo, di ba magpalitan lang kayo ng apelyido ng anak ninyo kasi ikaw lang din naman ang gumagastos doon sa bata at wala naman siyang plano na mag-ambag. Ang tatapang nyo, fairness sa inyo. Pero may sense naman, di ba? Sabi naman ni Chris, galawang user ang asawa mo. Maganda ang pagtulong sa pamilya, lalo sa magulang, pero hindi dapat nagko-compromise ang obligasyon sa sariling anak at sa asawa. And last but not the least, sabi ni Christopher De Leon. Christopher De Leon? Oh my gosh, hindi nga. Mas mabuti pang hiwalayan mo na habang maaga pa, hindi maganda ang trato sa'yo. Yung family niya, sinusuportahan niya, di ba? Palipatin mo na siya doon. In the first place, kaya mo naman mag-provide para sa anak mo. Ano pang ginagawa ng asawa mo dyan? Para usan ka lang. Di wow. Sakit naman nun. Okay Sabihan ka ng parausan ka lang. Huy, grabe naman. Grabe naman kayo sa part na yon. Lihim ng liham. Pero ito para sa akin, kailangan nyo ng malalang pag-uusap. Eto na naman si Lindsay, usap na naman. Kasi diba, yun yung tinatanong niya, paano kami magkakaintindihan nang hindi ako nagagalit sa kanya o hindi kami nag-aaway. Yun yung tanong niya sa akin. Wow! Actually, sa ating lahat, damay-damay na to, mahal ko. Diba? Kailangan mo siyang kausapin, sabihin mo na yung mga sinasaloob mo.
Diba? Sabihin mo, hindi biro yung gastusin para sa anak. Para sa anak ninyo. Kasi habang lumalaki ang bata, lumalaki din ang gastos ninyo. Diba? Ngayon na baby pa lang yung anak ninyo, anong ginagastos ninyo? Diaper. Magkano ang gatas? Naku, 3,000, isang box. Nakakaloka. Ikot-ikot kami ng kapatid ko nung isang araw dyan sa isang grocery dyan sa Batangas. Ay, nako. Naloka ako, 3,200. Isang box o ilang araw yun iinumin. Isang linggo lang yun. Bakit? May diapers pa. O mayroon ka pang ilaw, tubig, di ba? Tapos may internet connection pa. May pagkain pa kayo sa araw-araw tapos walang inaambag yung asawa mo. Yung mga labahin pa. Diba? So, kailangan i-breakdown mo sa kanya, yun yung gawin mo. Diba? Ganito ang gawin mo. Sa ref ninyo, diba may mga magnetic dyan? Diba? Ang gawin mo ngayon, ilista mo lahat ng gastusin mo. Tapos, i-post mo doon sa ref ninyo. Diba? Kuryente, buwan-buwan. Tubig, buwan-buwan. Para magkaroon siya ng idea kung magkano yung kinikita mo. Tapos, ilagay mo doon kung magkano lahat ng gagastusin mo para sa'yo at para sa anak mo. Wow! Idamay mo na rin yung para sa kanya kasi doon din naman siya nakatira, di ba? O, ganun magparamdam ka lang. Di ba? O kaya minsan, kapag bumibili ka ng mga gamit ninyo sa bahay, huwag mong tatanggalin yung presyo. Ilagay mo doon yung tag price pa din. Huwag mong tatanggalin para matauhan siya kung magkano yung ginagastos mo. Wow! Tapos ito rin minsan ang problema sa atin kapag ang mga babae may mga pera yan. Sige lang, bigay lang tayo. Kasi meron tayong ugaling mga babae na ayaw natin na nakakaabala tayo sa iba, di ba? Kaya kahit sakripisyo na tayo, kahit pagod na tayo, go for gold pa rin tayo. As long as wala tayong naaabala na ibang tao. Minsan nga may mga babae na ayaw nangungutang sa iba. Wow! Ayaw lumalapit sa iba. Kasi gusto niya, yun nga, sarili niya, independent living. Minsan mas maganda rin na ipakita mo yung yung weaknesses mo, lalong-lalo na sa asawa mo. Yan yung downside ng pagiging independent. Yan yung downside ng pagiging matatag. 'Di ba natin mga babae? Talaga namang given na matatag tayo mga babae, ang dami natin pinagdadaanan natin sa buhay, 'di ba? Wow! Minsan kailangan mong ipakita yung pagiging babae mo. Yung feminine side mo, hindi masamang magpakita ng weaknesses. Lalong-lalo na sa asawa mong parang wala namang silbi. Diba? Ipakita mo minsan na hindi pa bayad yung kuryente, na naputulan kayo ng kuryente, walang ilaw sa inyo, diba? Wow! Pabayaan mo minsan maputol yung tubig. Tapos pag nagtanong yung asawa mo, ba't wala tayong tubig, ba't wala tayong kuryente? Wala akong pambayad, naubos, pinambili ko ng gatas ng anak mo. Monotone lang dapat, ha? Wala akong pera, pinambili ko ng gatas ng anak mo. Okay. Tingnan mo kung anong gagawin niya. Ngayon kapag hindi pa rin nagbigay ang asawa mong yan ng pangsuporta, diba? Despite of everything that has happened dyan sa bahay ninyo, wala kayong kuryente, wala kayong tubig, walang lahat. Di mo nabayaran dahil mas inuna mo yung anak mo kaysa dun sa dus ng bahay. Tingnan mo kung magbibigay. Pag hindi nagbigay, ay ewan ko na lang kung, diba, anong tibay pa ng mukha meron yan. Sabihin mo, sige dun ka na lang sa pamilya mo. Okay lang kami ng anak mo. Ganun yung gawin mo. Ang dami na namin binigay na idea sa'yo, ah. Ewan ko na lang kapag wala ka pang nagamit dyan. Hindi, sa totoo lang, minsan kasi, pabayaan mo na tayo yung alagaan, pabayaan mo na tayo yung suportahan. Pabayaan mo na maging lalaki, yung lalaki. Diba, yan ang problema minsan Masyado tayong okay, masyado tayong, alam mo yon, well-financed tayong mga babae. Kasi yung mga babae, bago pa natin gawin ang isang bagay, kalkulado na natin Wow! O, di ba, bago tayo bumili ng isang bagay, alam mo na meron ka ng panggastos para doon sa bagay na yon, meron ka pang gagastusin sa mga ibang bagay. Ganyan tayo mga babae, ayaw natin ang nauubusan tayo, ayaw natin na naghahanap tayo. Di ba? Pero this time around, pag ganyan ang attitude ng asawa mo, try mong maputulan kayo ng kuryente. Oh, itry mong nakatambak lang doon yung labada mo. Wow! Kapag tinanong, bakit nandito pa yun? Kailangan ko na tong t-shirt na to, kailangan ko na tong pantalon na to. Wala tayong panglaba. Naputulan tayo ng tubig. Diba? Wala tayong sabon. Wala akong pambili, inuna ko yung gatas ng anak mo.
Diba? O sabi ni Rems, ayaw bumalik sa nanay niya eh. Nagsusumbong pa nga eh. Oo. Sabi naman ni Merlin, nako, maling-mali yung kausapin mo ng masinsinan at sabunin mo. 'Di ba? At sabihin mo hindi mali ang magbigay sa magulang pero wag naman lahat. Magtira ka naman ng para sa inyo. Hindi kamot may trabaho ka eh hindi na siya magbibigay. Anong swerte naman ng asawa mo? Mabuti pa buti pa yung babae, may mga bayarin, may kita, eh ikaw, ang labo. Ano daw? Mas malabo yung comment mo, hindi ko maintindihan. Ay, nako. Sabi pa dito ni... Sino pa yung mga nandito? Sabi ni Angelo Campos, wag mo siyang pakainin, girl, ng 1 linggo para matauhan siya. Ako yun lang. 'Di ba? Kung hindi mo kaya, bayaan mo. Huwag masyadong iasa sa sarili mo lahat-lahat. Diba? Again, I understand. Tayong mga babae, gusto natin, well-fed lahat ng tao sa bahay. Gusto natin maayos ang bahay. Gusto natin malinis. Gusto natin, alam mo yun, hindi nagkukulang sa lahat. Pero this time, pag ganyan yung asawa mo, hayaan mo. Hayaan mo magkulang. Tingnan mo kung siya yung magpupuno. Wow! Diba? Ngayon, pag hindi niya pinunuan at sinabi niya pa rin wala siyang pera dahil naubusan na para sa pamilya niya, binigay niya, o mag-isip-isip ka na kung magsistay ka pa dyan o talagang gusto mo maghirap habang buhay. Diba? Ayun lang para sa akin, mahal ko, Panggako baby ko. Again, saludo po ako sa mga nanay na patuloy pong ginagawa ang lahat para sa kanilang mga pamilya, lalong-lalo na para sa kanilang mga anak. Mabuhay po kayo. Mga nanay na hindi mawawalan. Mga magagaling magsubi ang mga nanay para sa kanilang mga anak. Ganun naman palagi. 9:29, here is Carol Banawa with the song Iingatan Ka. To all the nanays out there, saludo po ako sa inyo. At sa lahat po ng nagpapakananay, pero hindi naman nanay, edi wow. Charot-charot lang. Saludo rin ako sa inyo, syempre. Buhay kong ito